kapwa, buhay mo ay naalay. Bawat galing, gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas na kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta hindi kinagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea, mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pakikiusap ng isang opisyal ng pamahalaan kay Kristo para pagalingin, sagipin ng buhay ng kanyang anak. Dito po natin makikita na ang magulang gagawin talaga ang lahat para sa anak. Opisyal siya ng pamahalaan, mataas ang kanyang katungkulan. Siya'y nakikiusap kay Kristo na bagamat nakagagawa ng mga kababalaghan, ang tingin pa rin ng marami ay ordinaryong tao lang. Dahil hindi naman nagyayabang si Jesus. Hindi naman niya pinangangalandakan ng sarili niya. So isang mataas na opisyal ng pamahalaan, nakikiusap sa isang ordinaryong tao sa tingin ng karamihan. And not just that, ang distansya ng Capernaum, ng lugar nilang, ng kanyang pamilya, at noon, kay Jesus na pinuntahan niya, ay mayroong 32 kilometers. Kaya yun ay nilakbay niya. Alam naman natin, wala pang mga mabibilis na sasakyan noon. Yun nga lamang,
hindi pinagbigyan ng Panginoon ang hiling niya na ang Panginoon sana ay sumama sa kanya. Basta sinabihan lang siya, umuwi na kayo. Magaling na ang anak ninyo. Kung kayo po ang nasa kalagayan niya, will that be enough for you? Naghihingalo po, hindi sumasakit lang ang ipin ng anak ninyo. Agaw buhay po ang anak ninyo. Talking about gagawin nga po ng magulang ang lahat para sa kanyang anak, will that be enough? Hindi kaya pakiusapan nyo talaga si Jesus. Sama na po kayo. Sige na po. Sandali lang po. Hatid ko po ulit kayo. Sige na po. Hindi. O hindi kaya at least some forms of assurance man lang? Konting mga salita pa? Sigurado po kayo? Okay na po yon? O kaya, prayer. Pwede po ba pagdasal natin siya ngayon? At tulad ng ginagawa ko madalas kapag sinasabing, pagdasal po natin, ang nanay ko nasa ICU po siya ngayon. Lalong-lalo na kapag napakalayo ng lugar. Hahawakan ko na yung kamay nung nakikiusap sa akin na ipagdasal ang kanyang nanay o ang kanyang tatay o ang kanyang anak. Sasamahan ko na siya agad magdasal. At sa nakikita ko, nagiging kalmado kahit papaano ang disposisyon ng mga ito. Pwede sigurong yun ang hiniling niya noon kay Kristo. I mean, some forms of assurance man lang. Pero hindi eh. Naniwala agad siya. No drama, no seremonyas. Naniwala agad siya. Malis agad siya. Pinaniwalaan niya yung sinabi ni Jesus sa kanya. That's faith. Yun ang pananampalataya. Sabi sa letter to the Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Natitiyak kung mangyayari ito at paninindigan sa mga bagay na hindi pa nakikita. In other words, pag-take sa salita ni Kristo bilang tama, bilang totoo, nang walang pagkukuli, nang wala pang kahit nakikitang resulta. Imagine, yung naging reaksyon, again, nung mataas na opisyal ng pamahalaan. Ni hindi siya na-stun, na parang nawala ng gana o pag-asa, na parang bang naisip niya, yun lang yun. Ang haba nung biniyahe ko, hindi siya sasama at yun lang sasabihin niya. But again, sumunod siya. Buti sana kung ang distansya nung lugar kung saan niya kinausap si Jesus at ang Capernaum ay nandyan lang eh. O kaya, may telepono man lang sana. Madali sanang malaman kung ang anak niya ay magaling na. Pero magta-travel siya ng 32 kilometers. Nevertheless, he kept on walking. Tayo po kaya, siguro, along the way, madalas, mahihinto tayo at bigla nating maisip, teka, ba't ba ako naniwala agad? Balikan ko. Teka, alam niyo yun, pahinto-hinto, nangaisip mo, sige, pakiusapan ko pa rin. O kaya, along the way, hindi kaya makipag-usap tayo to certain people, sa kaso natin ngayon, baka along the way, humanap muna tayo ng albularyo, doktor, para
makalman na lang man lang tayo kahit papaano. Kasi wala tayong narinig na iba pang mga salita kay Kristo, kundi yung sinabi lang niya na magaling na ang anak mo. Muli, he kept on walking. Again, that's faith. Madalas para sa atin, gusto muna natin ng resulta. Or at least, mga konting assurance. At least, sumagot man lang ang Panginoon ng kahit konti na related sa hinihiling natin. Sa hinihiling natin, gumaling na tayo. Gumanda man lang kahit paano. Yung takbo ng katawan natin, gumaan lang man lang kahit paano. May makita man lang tayong kahit konting pagbabago sa taong pinagdarasan nating magbago. Magkibuan man lang kahit papaano, kahit konti lang. Yung dalawang tao na mahalaga sa buhay natin na gusto nating ma-reconcile. Humupa man lang kahit papaano. Ang gera sa Middle East ngayon, kahit konti lang na resulta. Di ba ganun tayo? But faith is not seeing first. Faith is trusting first. Ang paniniwala o pagtitiwala o pananampalataya ay hindi yung may makita muna eh. Yung magtaya ka muna sa Diyos na alam mong ipapanalo ka. Lalong-lalo na kung ang pananampalataya mo ay buo talaga sa salita niya. Notice that, nang sinabi ni Jesus sa opisyal ng pamahalaan, magaling na anak mo, na-confirm niya eh. Yung moment na yon, alauna ng hapon, gumaling na daw ang anak niya. Ibig sabihin, the moment he asked in faith and he trusted in the faith, nangyari na, may ginawa na eh. Gumulong na ang proseso eh. May ginagawa si Jesus kahit wala pa tayong nakikitang resulta na hinahanap natin. Sa oras na humiling tayo ng may matinding pananampalataya, gumagawa na siya agad ng paraan. Hanggang sa makita natin ang resulta niya. We just have to keep on walking. Kailangan lamang nating magpatuloy ng paglakad ng pananampalataya at panghawakan natin ang kanyang salita. Sa kaso nung opisyal ng pamahalaan dito, yung salita ni Jesus na magaling na anak mo, yun ang pinanghawakan niya. Sa kaso natin, ano kaya? Sana may marinig nga tayong boses na manggagaling sa Kanya kapag tayo nagdarasal. Pero kapatid, tandaan mo ha, tandaan po natin ito. May sinabi na sa atin, may sinabi na ang Panginoon sa atin na mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, makapangyarihan. Sabi nga niya, wala isa man sa kanyang salita ang mawawala ng bula o mawawala ng halaga. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Because God is the same yesterday, today, and forever. Yung salita niyang, I am with you. Paniwalaan mo yun. Yung salita niyang, do not be afraid. I am with you. Paniwalaan mo yun. Yung salita niyang, I love you. I have loved you with an everlasting love. Paniwalaan mo yun. Yung salita niyang, I know my plans for you. Paniwalaan mo yun. Yung salita niyang, no weapon formed against you shall prosper. Paniwalaan mo yun. Ito yung sinasabi ko kahapon sa bandang huli ng sermon ko na sana'y naintindihan ninyo.
Yung salita ng Diyos na kaliwanagan, na parang kandilang hawak natin sa gitna ng kadiliman. Kandila na hindi lahat naliliwanagan ng buong kapaligiran, pero kandila na matatanglawan ang bawat hakbang. Sapat na yon. Panghahawakan ko ang salita ng Diyos na nagsasabing, mahal niya ako, kaya ko ito, kasama ko siya, hindi niya ako pababayaan. Para wala man akong nakikita pang ganap na resulta, makausad ako ng may pananampalataya patungo sa full realization ng hinihiling ko ng mas magandang plano ng Diyos para sa akin. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbase. Lilikha ako ng bagong lupa, bagong langit. Higit pa sa inaasahan natin ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pwede namang paggalingin ni Kristo yung anak na lalaki ng opisyal ng pamahalaan nang hindi eksakto kung kailan niya sinabi ito. Nagdagdag pa siya ng angst, nagdagdag pa siya ng dating dito. Pwede namang nung tinanong ng opisyal ng pamahalaan, kailan siya gumaling? Kani-kanina lang po. Pwede namang hindi sakto Parang nagpasikat pa dito si Kristo. Nakita mo na, kung kailan ko sinabi, doon nangyari talaga. Pwede namang hindi kung kailan niya sinabi, doon nangyari. Pwede namang ganun Basta ang mahalaga na buhay yung bata Pero ito yung sinasabi, higit pa sa inaasahan mo, ang ibibigay ko. Basta bigay mo sa akin ang buong pagtitiwala mo. Imagine, sabi sa huli dito, dahil doon, naniwala ang buong pamilya ng opisyal ng pamahalaan. Hindi lang siyang naniwala, kundi ang buo niyang pamilya. Kasi nakita nila kung gaanong ang Diyos ay napakamakapangyarihan talaga. At yun ay nakita nila sa pamamagitan din ng opisyal ng pamahalaan na nagtiwala talaga. Mga kapatid, tandaan natin, kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi lang ang Diyos ang nakatingin sa atin. Nakatingin sa iyo ang anak mo, nakatingin sa iyo ang kapatid mo, nakatingin sa iyo ang magulang mo, nakatingin sa iyo ang pamilya mo. Para bang tinitingnan hanggang kailan ka man ng palataya? At tingnan ko nga kung saan ka dadalhin ang pananampalataya mo. Sige nga, kapag may mga nakatingin sa iyo at nagmamatsyag na parang hindi naniniwala sa buong pagtitiwala mo sa Diyos, ipapahiya ka ba ng Diyos? Ipapahiya ka ba ng Diyos? Hindi. Sapagkat hindi lamang ikaw ang gusto niyang makuha. Gusto niyang makuha ang mga taong may inspire ng buong pagtitiwala mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di
samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo. Tiringin ang Diyos Pumikit tayo, ang samo. Panginoon, sa tindi kong minsan ng problema ko, aaminin ko, hindi ako nagpapatuloy sa paglakad ko. Nahihinto ako. Hinihinto ako ng takot ko, ng lungkot ko. Hinihinto ako ng pangamba ko. Tinatalo ko ng lahat ng ito. Pero susulong ako. Lalakad pa rin ako patungo sa hinihiling ko at sa inaasahan kong kalooban mo na mangyari sa buhay ko. Sana, Panginoon, pagtiyagaan mo pa rin ako kapag nahinto ako. Maramdaman ko sana kahit papaano ang kamay mo. Inaakay ako sa paniniwala sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Paakay ka sa Diyos. Magandang Ahawak ka sa kamay mo. mangyayari sa'yo. At ang asahan mo, hindi yung hawak mo, kundi yung hawak niya sa iyo. Kasi makakabitaw ka. Pero pabayaan mong hawakan ka niya at akayin. Paakay ka sa'yo. kung lalapit kay Jesus. Keep on walking. Keep on believing. Jesus. Hindi niya yan sasayangin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Buhay pagmamahal, alak at tinapay,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa libutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong magdasal para sa mga kakilala nating yumao. Pakisama ang pangalan nila Joyce, Piping, Mauro, Joselito Persico Diosa, Miguel Arsenio Seri, Ada Dante, Goring, Dioga Maria Jose Erlito Erickson, Morio Isca Benaminelli, Emer, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at kaniyadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang aking buhay. Ako'y bibisan ng bagong buhay. Itataas karangalan sa paglalakbay. Ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayo'y nialay sa kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Taglay kong liwanag sa aking daan, maglalayo sa kapamakan at magakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayo'y nialay sa kanyang mga
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nang mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na naging dahilan para patuloy tayong makatulong ng marami sa mga nangangailangan. Salamat po. Mamaya po paalala, Lenten Recollection po natin, alas 6 ng gabi. Sana po magkita-kita tayo. Ito po ay bibigay ni Brother Alvin Barcelona. Mamaya po. Sana po ay pumunta kayo. Magaling po ito at mabait. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Okay? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sana mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang bilhin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. May pakumpisal po kung gusto niyo makumpisal sa likod.